Pilipinas nagdala ng bago at malaking digmaang barko na may mataas na lakas sa mga armas. Ang hukbong dagat ng Pilipinas ay nagtalaga ng BRP Emilio Jacinto, PS-35, upang matiyak ang teritorial na karagatan ng bansa sa baybayin ng Hilagang Luzon. Isang detalyadong seremonya para salubungin ang pagdating ng barkong Pandigma ay ginanap noong Marso 5. Ang pagdating ay naunahan ni Naval Forces Northern Luzon Commander Como Francisco G. Tagamolila, JR at Northern Luzon Command, NOLCOM, Deputy Commander Como Carl A. De Quepia. Tagamolila JR sinabing ang pagdating ng barko ay naglalayon din na magpadala ng mensahe na ang hukbong pandagat ay nakatutok ngayon sa maritime security at territorial defense. Maganda ang kakayahan nitong barko sa pagprotekta sa ating soberanya dahil nakakadetect ito ng mga sasakyang dagat sa malayong distansya. Tagamolina, JR sinabi ng mga advanced na kakayahan sa pagsubaybay ng barko. Ang BRP Emilio Jacinto ay mayroong 60 tao na tripulante, at ito ang nangungunang barko ng Jacinto-class patrol ships na nakuha ng Pilipinas noong 1997 kasunod ng pagpapasa ng administrasyon ng Hong Kong sa China. Ang barko at ang mga tripulante nito ay sasailalim sa isang briefing tungkol sa mga kakaiba ng ating lugar. Pagkatapos ay gagawin nito ang kanyang unang misyon, Tagamolila JR sinabi. At idinagdag na ang barko ay dapat ding dumaong sa Subic sa pagitan ng mga misyon. Ang pinakahuling misyon ng barko, bago ito i-deploy sa Hilagang Luzon, ay sa West Philippine Sea sa Palawan. Isa sa pinakakilalang kamakailang misyon ng barko, ay ang paghahatid ng mga relief goods sa mga pasyente ng COVID-19 sa Turtle Islands, at sa bayan ng Mapun sa Tawi-Tawi sa mga unang yugto ng pandemya noong Abril 2020. Ang barko ay nilagyan ng isa sa mga pinaka-advanced na sistema ng PIN, na sumasailalim sa pag-upgrade ng mga armas, nabigasyon, at combat system noong Agosto 2019. Noong 2019, sumailalim ito sa combat, navigation, and weapon system maintenance, at natapos noong 2020. Bumalik ang barko sa Naval Forces Western Mindanao, pagkatapos ay sa Naval Forces West bago ipinadala dito, Tagamolila JR. Sabi, ang paglalagay ng Philippine Navy ng BRP Emilio Jacinto sa karagatan ng Northern Luzon ay naglalayong magpadala ng mensahe sa iba pang bansa ng pagtutok ng Navy sa regional cooperation at maritime security. Ang pagpapanatili at malawakang pagkukumpuni ay ginawa rin kamakailan sa barko, na tinitiyak ang kahandaan ng barko, mga tauhan nito para sa seguridad, logistik, at mga operasyong pandagat. Ang BRP Emilio Jacinto ay unang kinomisyon bilang HMS Peacock sa ilalim ng Royal Navy noong 1983 at nakomisyon sa Philippine Navy noong 1997. Ang Pilipinas ay magdala ng isang bagong malaking digmaang barko na may mataas na lakas sa mga armas, na nagpapakita ng patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng hukbong dagat ng bansa. Ang pagdadala ng naturang barko ay bahagi ng mga hakbang ng Pilipinas upang palakasin ang kakayahan ng pambansang depensa at magpatuloy sa modernisasyon ng kanilang sandatahang lakas. Ang digmaang barko ay may mga teknolohiya at armas na nakatutok sa mga modernong labanan at pangangalaga sa seguridad. Ang pagdala ng barkong ito ay nagpapakita ng kagustuhan ng Pilipinas na maging isang aktibong aktor sa regional na seguridad at pagpapanatili ng kapayapaan sa karagatan. Sa isang pahayag mula sa Department of National Defense,
Sinabi ni na ang pagdating ng bagong digmaang barko ay nagpapakita ng dedikasyon ng bansa sa pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa maritime security. Sinabi rin niya na ang barkong ito ay magiging mahalagang bahagi ng pagprotekta sa teritorial na karagatan ng bansa laban sa anumang banta o panganib. Ang pagdala ng bagong barko ay naglalayon din na palakasin ang kakayahan ng bansa sa mga misyon ng humanitarnong tulong, gaya ng pagtugon sa mga kalamidad at paghatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Ipinapakita nito ang pagiging handa ng Pilipinas na tumulong sa mga kapwa bansa, at maging pangunahing aktor sa pagresponde sa mga krisis at sakuna. Sa pamamagitan ng modernong teknolohiya at armas ng bagong barko, inaasahan na magiging mas epektibo at maasahan ang Pilipinas sa pagtupad ng kanilang tungkulin sa pangangalaga sa teritoryo at seguridad ng bansa. Ang pag-angat ng kapasidad ng hukbong dagat ay nagbibigay ng dagdag na proteksyon at kumpiyansa sa mamamayang Pilipino laban sa mga potensyal na panganib sa karagatan. Sa mga susunod na buwan, inaasahang magsasagawa ng mga pagsasanay at drills ang mga tauhan ng barko upang masanay at maging handa sa anumang sitwasyon. Ang barko ay ituturing na isa sa mga pangunahing aktibong asset ng Philippine Navy na maglilingkod sa bayan at magpapakita ng husay at dedikasyon sa bawat misyon nito. Ang pag-angat ng kapasidad ng hukbong dagat ay nagbibigay ng dagdag na proteksyon at kumpiyansa sa mamamayang Pilipino laban sa mga potensyal na panganib sa karagatan. Sa mga susunod na buwan, inaasahang magsasagawa ng mga pagsasanay at drills ang mga tauhan ng barko upang masanay at maging handa sa anumang sitwasyon. Ang barko ay ituturing na isa sa mga pangunahing aktibong asset ng Philippine Navy na maglilingkod sa bayan at magpapakita ng husay at dedikasyon sa bawat misyon nito.